ang first step bago tayo mag-umpisa sa pag-estimate, kailangan na iset muna natin yung scale ng Bluebeam. Ang pag-scale mga boss ng Bluebeam ay pupunta lang tayo sa Tools menu and then hanapin natin yung Measure and then yung Set Scale. Pipindutin lang natin yan. And then, ang gagawin natin, ipe-press natin yung custom. Kailangan naka-set yo sa custom ito. And then, pipindutin natin yung calibrate. And then, once na pinindut natin yung calibrate, i-okay natin. And then, ang susunod ay hanapin natin ang pinakamahabang dimension dito. So, hanggat maaari yung pinakamahaba. Pero pwede naman yung hindi ganong mahahaba, no? Pero mas maganda kung yung pinakamahaba ang hahanapin natin. Halimbawa, itong 10 meters na ito, pipindutin natin yung dulo ng dimension na ito, ng 10 meters na ito, tapos yung kabilang dulo. Ito yan, no? Then, saka natin set yung unit. Kung hindi pa nakaset sa meter yan, kailangan nakaset tayo sa meter, no? Dito. Kasi meter ang plano natin, no? Tapos, yung pinindot natin na dulo-dulo, itatype natin dito. Kung 10 meters yan, i-type natin 10 meters, no? Kung 8.5 meters, tatype natin 8.5 meters, no? Since 10 meter yung sinet natin, type lang natin dito, then apply scale. Ayun. So, itong planong ito mga boss, naka-scale na yan sa Bluebeam. So, para ma-check natin kung tama yung scale, pindutin natin yung Tools, tapos Measure, click natin yung Length. So, pindutin din natin yung dulo nitong dimension na ito, tsaka yung sa kabila. Kailangan halos 10 meters yan. Or, pwede ring perfect na 10 meters yan kung makita natin. So, ang length niya mga boss is 32 feet, no? Mahigit. So, pag naka-English siya mga boss, dito sa Bluebeam, napakadaling palitan yan. So, pindutin lang natin yung dimension na yan. Hanapin natin yung unit dito. Ayan, no? Dito sa length, hanapin natin yung meters. So, kung makikita nyo mga boss, lumabas, eto na, 10 meters. So, ibig sabihin, yung scaling natin, tama, dito sa Bluebeam, no? Pwede nating delete ito para hindi sagabal, no? Yung mga dimension na yan. Pwede na tayong mag-estimate ngayon ng area, volume, length, kung ano-ano man, no? Dito, since na-scale na nga. So, ganun yung pag-setup ng scale sa Bluebeam, no? Subukan nating mag-estimate ng area, no? So, pindutin natin yung Tools, Measure, tapos Area, tapos click natin yung mga corner, no? Yung 4 na corner ng bedroom na ito, no? And then click, and then enter. Ito na yung area ng bedroom na ito, no? So, para makita natin yung area, so pindutin lang natin itong font, lakihan lang natin ito para makita natin yung sukat. So, ito yon, no? Kung naka-square feet pa rin yan, wala nang problema kasi meron naman tayong units, pwede namang palitan yung square feet to square meter. So, ito yon. So, lahat ng i-estimate natin ngayon dito mga boss, mapa area man yan, volume, length, since nag-scale na tayo, tama yan. Ayan yung pag-setup ng scale sa Bluebeam. Para ma-compute yung area ng pader, halimbawa itong pader ng bedroom na ito, kailangan pumunta tayo dito sa Tools, tapos sa Measure. Pwede natin gamitin yung poly length or yung perimeter. O, subukan natin gamitin itong perimeter. Pagkatapos i-click natin, no, yung mga point, no, ng para makapag-compute tayo ng area. Pag nandito na sa kabila, saka natin i-enter, no? And then saka natin i-press yung escape. Ngayon kung napansin nyo, itong na-compute natin ito, length pa lang ito. Kung i-adjust natin yung unit niyan,
gawin nating meter. Ito yon. Ang length niya ay 11.08 meters. Kailangan pa nating lagyan ng depth yan, no? So, yung area, pwede rin nating palitan ng unit. Gawin nating square meter. Ito yung lumalabas na height, no? Dito sa Bluebeam. Ito yung depth, no? So, ilagay natin, kunwari, 3 meters. Then, enter. Yan na yung height. Ngayon, para makita natin yung area dito, pagkatapos yung label, i-on natin, no? So, click natin ito, yung wall area. So, ito yung wall area niya in square meter, no? So, pwede natin i-adjust yung height, no, ng letter o ng text. Tapos, pwede nating i-rotate ito, no? So, ito yon, 33.24 square meter. Pwede rin natin gamitin, no? Kung gusto nyo gamitin itong tools, measure, pwede rin itong poly length, no? Halimbawa, kukunin natin yung area ng tatlong side na ito. O kahit na itong dalawang side na ito. Then, pagtapos na, enter. Ngayon, sa nakikita natin, naka-pitch siya, no? Tsaka naka-inch. Pwede natin i-adjust yung unit niya, no? Ilagay natin sa meter. Ito yon. Tapos yung area, pwede rin natin ilagay, no? Na halimbawa, square meter. Tapos yung depth, pwede natin i-adjust yung unit niya from feet. I-meter natin, no? Halimbawa, 3 meters din. Enter. I-on natin yung wall area. I-move lang natin dito para makita natin. Ito yung wall area natin, no? So, yung length is 5.65 meters, no? Tapos, yung height naman niya is 3 meters. Siyempre, yung 3 meters times 5.65 meters, lalabas na 16.96 square meters. Yung area ng dalawang side ng wall na ito, kung ito lang yung kukumputin natin, no? Example lang naman ito. Ayan yung halimbawa natin sa area ng wall. Hanapin din natin itong measurement tool ng Bluebeam. Itong tools, measure, tapos hanapin natin yung poly length. Ito yung segments, no, sa plan sweep. Dito is poly length siya, no? So, click lang natin yung mga point na gusto nating sukatan, no? Okay, click lang natin. Ito yon, no? Ngayon, pag na-click na natin at natapos na, so, kung gusto nating baguhin yung unit niya, nakapit siya, gusto nating gawing meter, click nyo lang. Hanapin natin yung unit dito, yung length na nakapit inch, hanapin natin yung meter. Ito siya, naging meter, no? Ngayon, kung gusto niyo ayusin, no, yung dimension, pwede nyo i-click, tapos shift and drag, no? Ayun, namumove naman, no? Shift and drag para mamove yung dimension niya, no? O yung text, ayun, no? Ayun, no? O, click ko rin lang ito, shift and drag. O, namumove naman, no? Ayan yung poly length. Ngayon, kung gusto nating hanapin naman yung perimeter, nandito yan sa tools, measure, ito yung perimeter. Ito yung polyline, no? Sa AutoCAD. O, click lang natin ito. Tapos click. 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 Tapos click. Ito, hindi niya lalagyan lahat ng side, no, ng dimension. So, yung total length lang, shift and drag, no? Yun yung ipapakita niya. So, ayan yung poly length. Kung gusto kong baguhin yung unit niya, since nakapit siya, pwede ko rin gawing meter. Ito yan, no? Naka-meter siya. Pwede ko rin i-rotate ito. I-drag ko lang, no? Ayan. So, naru-rotate naman yung text nito. Ayan, no?
Pag nakita nyo na yung rotation na yun, no? Yung rotation na symbol na yun, no? Ngayon, hanapin naman natin dito yung count, no? Meron din naman tayong count dito, no? Tools, tapos measure. Ito yung count. So, syempre, itong count na ito rin yung pambilang, no? So, pwede nating baguhin yung kulay. Halimbawa, i-block natin. Baguhin natin yung scale. Halimbawa, 100 siya. O, tapos, enter. Tapos, kunin natin yung circle. Ito yun, no? Ayun yung count. Sobra naman ang laki. Pwede nating adjust yung scale. Gawin na lang natin 50%, no? O, ito yun. So, nakakount natin yung mga door, no? 1, 2, 3, 4. So, binibilang niya yan. So, ayan. Ayan yung count natin, no? Kung merong count sa PlanSwift, meron din namang count dito sa Bluebeam, no? Then, kung okay na, escape lang, no? Ngayon, kung gusto nating makita yung mga ginawa natin kanina, click lang yung markup dito. Ito yung mga yan, no? Control ko lang para makuha natin yung mga markups. Tapos right click. Ito yung legend, oh. Create new legend. Ito yung mga yan. Ayan, no? So, parang PlanSwift din naman siya, no? Ayan siya, oh, no? Perimeter, polylength measurement, count 7, no? Yung door, no? Ito, no? So, ayan yung naging topic natin. Kung nagustuhan yung mga boss ng topic natin, no, wag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.